Sa eksena na ito, ipinahayag ng leader ng isa pang gang ang kanyang pagkainis dahil hindi sumasagot si Shin Il sa kanyang telepono. Kinilala ni Chief Cha Dusik na hindi na ito maiiwasan. Lumipat ang usapan tungkol sa operasyon ni Shin Il na tinutukoy bilang isang fight club. Ibinunyag ng leader ng gang na mas kumikita pala ang konsepto ng fight club kaysa sa inaakala niya. Binanggit niya na pati mga grupong nasa ibang bansa ay nagsimula ng makilahok sa ganitong uri ng operasyon. Ayon sa kanya, lumalaki ang saklaw ng negosyo at ito ay naging isang kaakit-akit na oportunidad sa pamumuhunan. Tinanong ni Chief Cha Dusik ang leader ng isa pang gang kung bakit hindi nila itinatago para sa kanilang sarili ang napakakumikitang negosyo tulad ng fight club. Ipinahayag ng leader ng gang ang kanilang pasasalamat kay Chief Cha Dusik dahil pinatawad niya ang mga nakaraang pagkakamali nila at kinilala na kahit mga taong tulad nila ay marunong magpasalamat. Imungkahi niya na dahil magandang negosyo ang fight club, dapat nila itong pagtulungan. Subalit, magalang na tinanggihan ni Chief Cha Dusik ang alok. Ipinaliwanag niya na bagamat pinahahalagahan niya ang pag-iisip sa kanya, hindi niya gusto ang ganitong uri ng negosyo. Naniniwala siyang mas nararapat lamang sa kanya na makisangkot sa mga gawain na naaayon sa kanyang katayuan at reputasyon. Nanahimik ang iba pang leader ng gang, nakikinig sa paninindigan ni Chief Cha Dusik. Kinikilala ng leader ng gang ang desisyon ni Chief Cha na nagpapahiwatig na iginagalang nila ang kanyang pananaw at wala na silang magagawa kung ayaw niyang lumahok. Ipinahayag ng leader ng isa pang gang ang panghihinayang na hindi personal na nakita ni Chief Cha Dusik ang fight club na nagpapahiwatig na ito sana ay kahanga-hanga. Bilang tugon, si Chief Cha Dusik habang nagbubuhos ng inumin para sa leader ng gang ay nagpaabot ng paghiling ng swerte sa kanilang mga gawain. At biglang nakatanggap ng tawag si Chief Cha Dusik mula kay Eugene. Sinagot niya ito ng may ngiti na biro pang nagsasabing kinakabahan siya tuwing tumatawag si Eugene. Sa tawag, tila may nalaman si Chief Cha Dusik na hindi inaasahan mula kay Eugene at tiniyak niya rito na kaya niyang asikasuhin agad ang sitwasyon at hindi na kailangang mag-alala pa ni Eugene. Pagkatapos ibaba ang tawag, ibinalik ni Chief Cha Dusik ang kanyang pansin sa mga leader ng gang. Nagtanong si Chief Cha Dusik ng isang mahalagang katanungan tungkol sa negosyo ng fight club, partikular kung ito ba ay may kinalaman sa mga estudyante. Kinumpirma agad ng leader na oo, mga estudyante nga ang una nilang nirecruit nang simulan nila ang negosyo. Ipinagtanggol niya ang kanilang aksyon sa pagsasabing malapit na rin naman daw magtapos ang mga kabataang ito at magiging mga matatanda na, kaya wala na raw magiging problema. Subalit, binigyang diin ni Chief Cha Dusik na mukhang napagdiskitahan nila ang maling tao ngayon. Nagulat ang leader ng gang at nagtanong kung ano ang ibig sabihin niya. Seryoso ang mukha ni Chief Cha Dusik nang banggitin niya ang isang nakakatakot na bata na kanilang nakaharap noon, na nagpapahiwatig na maaaring maging malaking banta ito sa kanilang operasyon. Sa pagkarinig nito, naalala ng iba pang leader ng gang ang kanilang naranasan kay Eugene, at sila'y natahimik. At biglang natanto ng dalawang leader ng ibang gang na hindi sinasadya nilang napagdiskitahan si Eugene, isang mabagsik at potensyal na mapanganib na individual. Kinikilala ang bigat ng sitwasyon, bigla silang tumayo at dali-daling lumabas ng kwarto. Habang palabas, nag-utos sila sa kanilang mga tauhan na pumunta sa lugar kung saan ginaganap ang laban at hanapin si Shin Il. Binigyang diin nila ang pangangailangan ng agarang aksyon. Iniutos na hanapin si Shin Il sa kanyang bahay o kung saan man siya maaaring naroon kung wala siya sa laban. Inatasan din nila na kontakin ang lahat ng kaibigan at kasamahan ni Shin Il para hanapin siya at dalhin siya sa kanila kaagad. Samantala, tahimik lang na pinapanood ni Chief Cha Dusik ang mabilis na pag-alis ng dalawang lider ng gang, saksi sa kaguluhan at pag-aalala na dulot ng kanilang pagkakalaban kay Eugene. Samantala nagpalit ang eksena sa ospital kung saan kasama ni Hyukjin ang kanyang kapatid. Siniguro ni Hyukjin sa kanyang kapatid na tapos na ang lahat at wala na siyang dapat ikabahala. Ipinahayag ng kapatid ni Hyukjin ang kanyang pag-aalala tungkol sa sitwasyon na sinasabing hindi lang ito matatapos kay Shin Il. Binanggit niya na may malakas na suporta si Shin Il mula sa iba. Kalmadong tumugon si Hyukjin, kinikilala niya ito at sinabing tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan. Nagulat, tinanong ng kapatid ni Hyukjin kung ano ang ibig sabihin nito. Naalala ni Hyukjin ang babala ni Shin Il tungkol sa kalikasan ng kanilang negosyo, ang kilalang organisasyon at mga investor na sumusuporta sa kanila, at kung paano kilala ng lahat ang pangalan ni Shin Il. Tila tinutuya ni Shin Il na sa pagsalungat sa kanya, inilalagay ni Hyukjin
at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang mga buhay sa panganib. Sa kabila ng mapanganib na babala ni Shin-il, nagpasya si Hyuk-jin na akuin ang responsibilidad sa kanyang sarili. Nagpasalamat siya kay Yui-jin, Jae-hyung, at Suk-jo sa kanilang tulong ngunit ipinahayag na siya na lang mag-isa ang haharap sa sitwasyon mula ngayon. Samantala si Yui-jin ay nagpahayag ng determinasyon na makahanap ng solusyon sa kanilang problema. Iginiit nito na hindi ito trabaho para sa isang tao lang. May kumpiyansa siyang nagsabi na alam niya kung sino ang pwedeng lapitan para sa tulong. Sinuportahan naman ni Suk-jo si Yui-jin. Hinihimok si Hyuk-jin na makinig kay Yui-jin at sinabing maghahanap din siya ng impormasyon ng hiwalay. Habang nag-uusap sila, tahimik na nakatingin si Hyuk-jin kay Yui-jin na kausap ang isang tao sa telepono. Bigla silang napalingon kay Shin-il na nagsimulang tumawa ng may pangungutya. Minaliit ni Shin-il ang kanilang mga pagsisikap na parang sinasabi na maliit lang ang kanilang tingin sa bigat ng sitwasyon at inaakala itong parang laro lang ng bata. Subalit tiwala si Yui-jin pagkatapos ng tawag na idineklara na malapit ng malutas ang issue na ikinagulat ni Shin-il, Hyuk-jin, Suk-jo at Jae-hyung. Ang biglaang katiyakan ni Yui-jin ay nagpapahiwatig na nakahanap siya ng paraan para ayusin ang kanilang problema. Pagkatapos, bumalik ang eksena sa kasalukuyang oras sa ospital. Tinanong ni Hyuk-jin ang kanyang kapatid kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang tungkol sa mga problemang kinaharap niya. Tumugon ang kapatid niya, diin na hindi na siya bata at hindi niya basta-basta maibabahagi ang lahat kay Hyuk-jin. Subalit, nahihiyang iniiwas niya ang kanyang tingin at nagpasalamat kay Hyuk-jin. Pagkatapos, binanggit ni Hyuk-jin na narinig niyang dahil ito sa mga kaibigan ng kanyang kapatid at nagtaka siya kung bakit wala sa kanila ang dumalaw sa kanya sa ospital. Ipinaliwanag ng kapatid ni Hyuk-jin na hindi niya sinabi sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Binanggit niya rin ang pagkakaiba ng kanyang mga kaibigan sa mga kaibigan ni Hyuk-jin at tahimik na nag-isip si Hyuk-jin tungkol sa kanyang sariling mga kaibigan at kinilala ang pagkakaibang ito ng may ngiti. Subalit, nagbiro ang kapatid ni Hyuk-jin na si Hyuk-jin ay nagiging isang asyol, marahil dahil sa naunang pagkikialam o pag-aalala ni Hyuk-jin. Bigla, dumating ang mga kaibigan ng kapatid ni Hyuk-jin sa ospital. Nagulat ang kapatid ni Hyuk-jin at nagtanong kung paano nila nalaman ang kanyang kalagayan. Ipinahayag ng kanyang mga kaibigan ang kanilang pag-aalala at pinuna siya sa hindi pagpapaalam sa kanila. Iginiit na dapat niya itong sinabi at tinanong kung ano ang plano niyang gawin mag-isa. Sa puntong ito, umalis muna si Hyuk-jin, iniiwan ang kanyang kapatid kasama ang kanyang mga kaibigan. Samantala, sa labas ng kwarto ng ospital, nakita ni Hyuk-jin ang kanyang mga kaibigan na sina Jae-hyung, Yui-jin, at Suk-jo. Agad na nagtanong si Jae-hyung tungkol sa kalagayan ni Hyuk-jong. Kinumpirma ni Hyuk-jin na bumubuti na ang pakiramdam ni Hyuk-jong, ngunit bigla siyang natahimik at tila nag-isip habang nakatingin sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa pag-aalala, nagtanong si Jae-hyung kung nasa masamang kalagayan ba si Hyuk-jong. Nanatili ring tahimik sina Yui-jin at Suk-jo, hinihintay ang sagot ni Hyuk-jin. Sa pagbasag ng katahimikan, ngumiti si Hyuk-jin at nagpasalamat sa kanyang mga kaibigan para sa kanilang tulong at suporta. Nagulat si Jae-hyung sa biglaang pagbabago ng muod, kaya't gumawa siya ng nakakatawang mukha, habang ngumiti rin sina Yui-jin at Suk-jo bilang tugon sa pasasalamat ni Hyuk-jin. Samantala lipat ang eksena sa base ni 02 at ng kanyang grupo. Tinalakay ni 08 ang kanilang operasyon na nagpaplano na asikasuhin muna ang Area A bago sila mag-infiltrate sa Area C. Nagtanong siya kung gaano katagal ang oras na kailangan nila para tapusin ang kanilang gawain sa Area A, at sinagot siya ni 016 na kailangan nilang matapos ito sa loob ng 10 minuto. Bigla, umalingaw-ngaw ang kanilang security alarm na nagtulak sa grupo na agarang mag-armas. Nagpahayag si 04 ng pagkainis, nagtataka kung sino ang may lakas ng loob na pumasok sa kanilang base ng walang ingat. Lalong tumindi ang tensyon nang tignan ni 018 ang monitor at siya'y nagulat sa nakita. Napansin niya ang isang babae na papalapit sa kanilang base, isang hindi inaasahang at tila hindi kapani-paniwalang tanawin para sa kanila. At tinawag niya itong si 03 na ikinagulat ng lahat sa grupo, lalo na ni 02. Sa eksena na ito, dumating si 03 sa base ng grupo ni 02 at binati ang lahat na parang walang nangyaring kakaiba. Halatang nagulat si 04 sa pagkakita kay 03, sinabi at nagtataka na buhay pa pala ito.
Pabirong lumapit si 03 at hinampa sa likod si 04 habang may nakakatawang ekspresyon at nagpatunay ng kanyang presensya. Samantala nagulat naman si 04, nagtatanong kung ano ang ginagawa ni 03. Ngumiti si 03 at nagbiro, tinatanong si 04 kung hindi ba siya masaya na makita siyang muli. Natahimik si 04, nanatiling nakatingin lang kay 03. Pagkatapos, may kumpiyansang lumapit si 03 kay 02, at sa isang matapang at nakakagulat na kilos, hinawakan niya si 02 at bigla siyang hinalikan ng may pagmamahal, na ikinagulat at naging sanhi ng katahimikan ng mga nakapaligid sa kanila. Pagkatapos ng halik, inihayag ni 03 ang kanyang pananabik na makita si 02, sinasabing hindi ito nagbago kahit kaunti. Samantala sumingit at sinabi ni 08 ang kanyang sorpresa, at tumugon si 03 na akala niya rin na mamamatay na siya. Nagtanong si 018 kung bakit hindi nagpakita ng anumang senyales si 03 sa mga nakaraang taon. Ibinunyag ni 03 na matapos siyang talunin ni 01, akala niya ay patay na siya. Ngunit pagising niya ay natagpuan niya ang sarili sa isang silid ng ospital, at napag-alaman niyang siya ay nakakulong doon ng matagal na panahon. Ipinaliwanag niya na matapos ang mahabang panahon ng paggamot, nakatakas siya mula sa lugar na iyon. Nagulat si 08 nang malaman na talagang nakakulong si 03. Nagtanong din si 04 na may parehong pagkagulat tungkol sa kung anong uri ng lugar ang pinagkakakulungan ni 03. Inilarawan ni 03 ang lugar kung saan siya nakulong bilang katulad ng isang kampo militar. Ipinaliwanag niya na alam ng mga tao doon ang tungkol sa kanilang grupo, na kilala bilang numbers, at tinanong siya ng iba't ibang bagay. Ngunit sinabi niya na hindi ito isang alaala na nais niyang balikan pa. Samantala, si 018 nang sabihin niya na wala sa mga numbers na humabol kay 01 ang nakaligtas, maliban kay 03. At ikinagulat ito ni 03 sa pagkakabunyag na ito, hindi makapaniwala na patay na ang lahat ng iba pa. At agad naman kinumpirma ito ni 018 nang may kalungkutan. Sa pagmuni-muni sa balitang ito, ipinahayag ni 03 ang kanyang pagsisisi at pagkadama ng pagkakasala sa pakiramdam na dapat sana ay naging mas mahusay siyang leader para sa numbers. Tinalakay ni 018 ang mga kaganapan matapos ang pagtataksil ni 01. Ipinapaliwanag niya kung paano ito nagdulot ng kawalan ng tiwala sa mga numbers sa kanilang kampo. Ibinunyag niya na bagamat nagkawatak-watak ang mga numbers, patuloy pa rin silang binibigyan ng mga misyon, at sa paglipas ng panahon, marami na sa kanila ang nawala, kabilang na si 05. Subalit, naputol ang kanyang pagsasalita ni 02. Seryoso ang mukha ni 02 nang tanungin niya si 03 kung kailan siya nakatakas. Matapos ang sandaling katahimikan, sinabi ni 03 na 3 taon na ang nakalipas, na ikinagulat ng lahat. Binanggit ni 02 na bakit hindi nakipag-ugnayan si 03 sa kanila sa loob ng 3 taon. Inamin ni 03 na hindi niya nais bumalik sa numbers, na nagpapahiwatig ng malaking pagbabago sa kanyang pananaw at posibleng pagkadismaya. Ikinagulat naman ng mga miyembro ng grupo ang pag-amin ni 03 na ayaw niyang bumalik sa numbers matapos niyang makatakas. Paliwanag niya, kung babalik siya sa kampo, susunod na naman siya sa mga utos ng kampo kung saan hindi mahalaga ang kanilang mga opinyon, na ikinagulat ito ng lahat. Dagdag pa ni 03, kung hindi niya nalaman na lubusang bumagsak na ang kampo, hindi sana niya hinanap ang grupo. Ipinapakita nito na ang pagbagsak ng kanilang base ang naging daan para sa kanyang desisyon na muling makipag-ugnayan. Nakaintindi si 02 sa bigat ng sitwasyon, at tinanong si 03 kung bakit siya bumalik ngayon, na kahit alam na nito ang kanilang kasalukuyang kalagayan. At bago pa makapagsalita si 03 ng buo, hinimok siya ni 02 na maging diretsyo, at wag nang magpaligoy-ligoy pa, na nagpapahiwatig na hindi kailangan ng mga sentimentalidad tulad ng sinasabi nito na pagkamis sa kanila. Sa sandaling katahimikan at pagkabigla, sinabi ni 03 na dumating siya para sila i-scout para sa isang bagong gawain, na ikinagulat ng lahat. Inanunsyo niya ang kanyang plano na magtatatag siya ng isang private military company, PMC, at binanggit na mayroon siyang mga sponsor, na tinitiyak ang sapat na mapagkukunan, di tulad ng dati. Naniniwala si 03 na sa kanilang mga kasanayan, maaari silang magtagumpay sa industriya ng pribadong militar, na ikinagulat ito ng lahat. Subalit, mariing tumugon si 02 sa panukala ni 03, sinabihan siyang lumayas. Nagulat si 03 sa matinding reaksyon na ito. Labis siyang nagulat at nalito, hindi maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ni 02.
Inakusahan ni 02 si 03 na siya ay isang traidor. Lubhang ikinagulat ito ni 03, nagtatanong kung ano ang kanyang nagawa para tawaging traidor. Hinarap ni 02 si 03 tungkol sa kanyang mga aksyon, na sinasabing anuman ang kanyang dahilan, iniwan niya ang numbers. Binigyang diin ni 02 na pinili ni 03 na hindi magpakita sa kanila sa loob ng maraming taon at bumalik lang matapos niyang malaman na bumagsak na ang numbers at ang kanilang kampo, at tinanong kung mali ba ang kanyang pagkaunawa. Si 03, na may mukhang nagpapakita ng pagkakasala, ay nanatiling tahimik. Nagbigay si 02 ng matinding pahayag, sinabing kung ito ay nangyari noon, walang alinlangan papatayin agad si 03. Naikinagulat naman agad ito ni 02. Nakialam si 04, sinasabing hindi kailangang maging sobrang malupit si 02. Sumang-ayon din si 08, hinimok ang dalawa na kumalma. Subalit, inamin ni 03 na tama si 02. Inamin niya na iniwan niya sila at hindi bumalik. Gayunpaman, hiniling niya sa kanila na pag-isipang mabuti ang kanyang alok na sumali sa PMC. Iginiit niya na hindi sila maaaring patuloy na magpagalagala at kailangan nilang magkaroon ng mas ligtas na pamumuhay, isang pahayag na muling ikinagulat ng lahat. Nagpasya si 03 na umalis, ngunit pinigilan siya ni 02 para magtanong ng huling katanungan. Tinanong ni 02 kung paano namatay ang mga numbers na pinangunahan ni 03 sa paghabol kay 01. Ibinunyag ni 03 na pinatay ni 01 ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang natatanging teknik. Biglang napagtanto ni 02 ang isang bagay, at inakusahan si 03 na siya ang pumatay sa mga miyembro ng numbers. Sa isang tensyonadong sandali, itinutok agad ni 02 ang kanyang baril kay 03. Sa isang slow motion na eksena, ikinagulat ni 03 ang pagdaan ng bala malapit sa kanyang mukha. Agad niyang kinuha ang kanyang baril at gumanti ng putok na nagtulak sa lahat na maghanap ng matataguan. At sa gitna ng kaguluhan, nang makapagtago na si 03, ay agad tumawag ito sa kanyang radyo, sinasabing tapos na ang usapan at inutusan ang kanyang grupo na umaksyon na. At isang grupo ng mga sundalo ang lumitaw at nagsimulang paputukan ang base ni 02 ng sabay-sabay. At dito na po muli natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po. Huwag pong kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kabanata. Hanggang sa muli.